Hello, kamusta tayo lahat? I praise the Almighty Father, Yahweh, El Shaddai, Jehovah, for He is faithful and just. He is full of mercy and grace. And He will take care of us even if we are already old and gray. And He wants us to know Him more. That's why we have the Bible. He wants us to claim our inheritance because we are the treasure of our Father. We are the apple of His eye. And I thank my Jesus Christ, the only Savior, the only Mediator, the only Redeemer, for giving His life on the cross so that we may live for all eternity with our Father and Jesus Christ in His kingdom that will never end. And I thank the Holy Spirit for living in our hearts, for always guiding us, for always sharing to us the love of our God and of Jesus Christ, opening our eyes to the things that are unseen, showering us with gifts and fruits every day. So kung napapansin natin, kung napapansin natin, nagbabago tayo dapat araw-araw. Habang tumatanda tayo, dapat lumalalim ang pagtingin natin sa tatay natin at kay Jesus Christ. Nakikilala natin ang tatay natin. Yung pagmamahal niya, it's so deep, it's so vast. At ganoon din si Jesus Christ, our friend. Kaya dapat nating purihin ang tatay natin, si Almighty Father, the Holy God, the Righteous One. So last time, Iska, we read Numbers chapter 19, Numbers chapter 20, and Numbers chapter 21. In Numbers chapter 19, it's the laws of purification. Yung red heifer, yung cow na reddish brown ang kulay, babae na cow na hindi pa nakakapagtrabaho, yun ang i-offer kay Almighty Father na dapat ay without defect. At no yoke has never come, hindi pa nakakapagpasan. Ibig sabihin, pag hindi pa nakakapagpasan o hindi pa nakakapagtrabaho yung heifer, malambot pa yung kanyang meat. Bibigay yon sa priest kay Eleazar, dadalhin sa camp, at doon ay i-slaughter. Lalabas sa camp, outside the camp, i-slaughter. Tapos, si Eleazar naman kukuha ng blood, i-dip niya yung finger niya, i-sprinkle niya 7 times sa front of the tabernacle of meeting. Tapos, susunugin yung heifer, yung balat, yung laman, yung dugo, at yung insides, yung offal. Konti lang naman na blood ang kukunin, no? I-dip lang na niya yung finger niya sa blood. And then, i-sprinkle sa tabernacle of meeting. Pero yung natitirang blood, susunugin din yon. At isasama sa pagsunog, after masunog, no? Isasama sa pagsunog yung cedar wood, hyssop, and scarlet wood. Ito ay may mga medicinal properties, antimicrobial, antiviral, antifungal, antibiotic, antiseptic, at
magiging ano yon, abo. So pag naging abo yon, titipunin, iipunin. Pero yung priest, maliligo siya at pati yung damit niya ay lalaban, magpapalit siya ng damit. Hanggang sa evening, unclean siya. Kasi nga, ano siya, andun siya habang sinusunog yung heifer, yung alikabok, yung amoy, nasasagap ng katawan niya. Pati na rin yung tao na nagbaburn, na tumutulong sa priest, yung Levite ito, assistant. Yung clothes niya, maliligo rin siya. Kagaya ng priest, siya ay magiging unclean until evening. Maliligo rin at magpapalit ng damit, lalaba yung damit. And then, pag malinis na ang isang lalaki, siya nga na magagather ng mga abo. Dadalhin sa camp na malinis. Outside the camp. Store them outside the camp, pero clean yung place. At ikikept yun para sa congregation. Para sa purification, to purify from sin. Yun ang panggamit sa ash o abo. Tapos yung nag-gather ng ash, maliligo din yon. Pati yung damit niya, papalitan niya. Yon ay ang statute or ordinance forever. Kahit sa mga stranger or mga children of Israel, ganoon ang statute or ordinance. At yung maghahawak ng patay na tao, unclean for 7 days. Kasi nag-umpisa na mag-decompose yung body. Kaya dapat pag-purify siya. At kung hindi siya nag-purify sa 3rd day at saka sa 7th day, hindi siya malinis. He is considered unclean. Dahil dapat pag naghawak ng body na dead, hindi siya naglinis, naligo at pinalitan yung damit, he is defiling the tabernacle of the Lord. At he will be cut off from Israel. Kasi unclean siya, yung water of purification hindi na sprinkle sa kanya, kaya yung uncleanness niya nasa kanya pa rin. Yun ang law ng purification sa mga nakahawak ng patay na tao. Ngayon, kung yung tao naman ay nabatay sa tent, kasama niya rin yung kanyang pamilya, or kamag-anak, or mga kaibigan, unclean din yung mga tao na yon for 7 days. Pati lahat ng mga nasa tent, all who are in the tent na mga tao, unclean sila for 7 days. Pati yung open vessel, yung mga lalagyan ng mga bukas, or lalagyan ng mga pagkain, lalagyan ng mga tinapay, kung walang takip, unclean din yon. Ngayon, kung nasa open field naman, nakapaghawak ng buto ng tao, or nagpunta sa libingan, or may namatay dahil sa sword na tao, sa labas naman, outside the tent, unclean din yung tao na yan for 7 days. Ngayon, sa unclean person na yon, kukuha siya ng ash. Yung ginawa na ash galing sa heifer na nilagyan ng cedar wood, hyssop, and scarlet wood na nasunog, yun ngayon ang gagamitin for purification from sin. Ihalo sa water at ilalagay sa vessel. Ihalo. No? Tubig na may abo ng red heifer, ng hyssop, ng cedar wood, at saka ng scarlet wood. Ngayon, yung clean person, kukunin niya yung hyssop, na may mga dahon-dahon din yon, may twigs, i-dip niya sa water, sprinkle sa tent para luminis. Parang insprayan ng alcohol. Dahil nga ang hyssop may antimicrobial, antifungal, antibacterial, antiviral properties. Malakas itong hyssop na to.
Dahil ito yung ezovir, sakit. Ang ginagamot nito ay yung herpes. Yung mga sexually transmitted disease. Sa ngayon, no? Hisop, aciclovir. O, check nyo kung ano yung aciclovir. Check mo na aciclovir. Oh. Kaya yung buto na hawakan or yung namatay na tao, unclean yon. Kasi nga, magde-decompose na yon. May mga demodex na rin ng mga mites na tumatalon-talon. May mga, di natin alam kung may fungal yung tao na yon, fungus sa katawan. O nagmomolds na. Madumi. So, dapat laging malinis sa katawan ang mga tao. Dahil yung dead person, madumi yon. No? Yung nakilala ko na taong na namatay sa AIDS. Yung libingan niya, yung mukha niya na kinuwento sa akin, di ako nagpunta. Yung mukha niya, nilalagyan ng makeup. Hindi malagyan ng makeup kasi yung mukha nagbabakbak, nagbabalat yung mukha. Kaya nung inilibing siya, nung nakalagay sa kanyang coffin, may takip yung mukha niya. Hindi malagyan ng makeup. Nasisira yung balat. Madaling mabulok. HIV positive yun. May fungus na yung skin niya. Kaya yung coffin niya hindi pinapahawak sa mga bata. Pero yung matatanda humawak sa coffin. Pero yung mga bata hindi na humawak sa coffin. Hindi pinapahawak. Madumi kasi. Tapos maghahanda ng pagkain doon. Ngayon dito sa Numbers chapter 20, yung pagkakamali ni Moses, nakalimutan niyang i-acknowledge si Almighty Father, no? Pero bago yon, dito sa chapter na to, it was mentioned that Miriam died on this chapter. Miriam died there and was buried there sa Kadesh, wilderness of Zin. Tapos, ang natira na lang syempre, si Moses tsaka si Aaron. Humingi yung mga tao ng tubig. Kinausap yung Almighty Father si Moses. At merong baturon na pwede niyang tapikin ng staff or rod. Kasi mga tao nagreklamo. Dahil walang vines, walang figs, walang pomegranates. Naghanap ng prutas. At walang tubig para sila ay makainom pati ng kanilang mga livestock. So, ang ginawa ni Almighty Father, kinausap niya si Moses, dalhin yung staff niya, at i-strike yung bato. Kausapin yung bato. Take the rod, you and your brother Aaron, gather the congregation together, speak to the rock before their eyes. Kausapin mo yung bato sa harap ng mga congregation of Israel. Pero dapat i-acknowledge niya si Almighty Father na si Almighty Father ang magbibigay sa kanila ng water. Pero hindi ginawa yun ni Moses at saka ni Aaron. Ang sinabi lang ni Moses, "Hear now you rebels," mga rebelde, makinig kayo. "Must we bring water for you out of this rock?" Hindi niya in-acknowledge si Almighty Father. Pero nandun si Almighty Father, nakikita yung kanyang gawa, nadidinig siya. Hindi niya ginawa yun. So Moses lifted his hand and struck the rock twice with his rod. 2 beses niyang tinuktok yung bato. Ang sinabi ni Almighty Father, "Speak to the rock before their eyes." Pero nung ginawa ni Moses, "Hear now, you rebels." O, iba ang kanyang ginawa. So,
galit si Almighty Father. Ito ang reason kung bakit hindi sila makakapasok ni Aaron sa land flowing with milk and honey. Pero nabigyan ng tubig ang mga Israelites. Lumabas ang tubig dun sa rock. Masarap yung tubig galing sa rock dahil yun ay merong potassium, sodium, ano ba yung ibang klase yung tubig na galing sa gripo at yung nabibili sa yung mga purified water compared sa mga mineral water or natural mineral water. Iba yung lasa. So ito may nutrients to, may minerals kasi yung tubig na binibigay ni Almighty Father sa kanyang mga anak. Isang inuman lang, lumalakas na sila. Kasi na-experience ko rin, bumili ako ng water na kakaiba. Bumili ng Evian. Nangihina ako bago ako magpunta dun sa drugstore. Parang nangihina ako kasi hindi pa ako kumakain. Tapos nung bumili ako ng water dun Evian, na natural mineral water, wala akong kain. Nag-iba yung pakiramdam ko. Ba't ganun? Kasi nga may minerals. Kailangan ng katawan natin ng potassium, ng salt, sodium, ano yun, electrolytes. So lalakas sila. So yung binibigay ni Almighty Father na water sa kanila, may electrolytes. Tapos yung lugar na to, ang tinawag ay Meribah kasi they contended with the Lord. Kaya Meribah. And then, dumating yung panahon na napadaan sila sa Edom, dadaan lang sila. Hindi sila pinadaan ng Edom. Bakit hindi sila pinadaan sa Edom? Ayaw ng mga Edomites ng King of Edom. Kahit na kapatid ni Jacob or Israel si Edom, hindi pinayagan ni Almighty Father. Kasi nga, ang sabi ni Almighty Father, 40 years sila sa desert or sa wilderness. Kahit na ano ang kanilang pakikiusap, ayaw silang padaanin. Dahil nga, hindi sila pinayagan ni Almighty Father. Tapos dito din, binabanggit yung death of Aaron. Same chapter, nung time na si Miriam ay inilibing din. Same chapter, Numbers chapter 20. Tapos na yung kanyang mission, si Aaron. Ang pumalit na sa kanya ay si Eleazar, yung kanyang anak. Sabi ng Almighty Father, dalhin si Aaron sa Mount Hor at dalhin din si Eleazar. So ang nandun si Moses, si Eleazar, tsaka si Aaron. And then pinahubad kay Aaron yung kanyang high priest na garment at ipinasuot kay Aaron. Pinasuot kay Aaron. Pinahubad kay Aaron, ipinasuot kay Eleazar. Sorry. So, si Eleazar na ang high priest. Si Aaron ay umuwi na. Gathered and joined his ancestors. Aaron shall be gathered to his people, meaning die and join his ancestors. So, ang natitira na lang ay si Moses. So they mourned for Aaron for 30 days. Nalungkot din yung mga tao, no? And then here on Numbers chapter 21, mag-isa na lang si Moses. Wala na siyang tagapagsalita. Dahil tagapagsalita niya si Aaron, no? So si Moses na lang. At ang assistant dito ni Moses ay si Joshua. Yun ang kanyang parang nag-a-assist sa kanya kasi matanda na rin si Moses. Natalo nila ang mga Canaanites sa Hormah. Dahil nag-promise ang mga Israelites na kung ibibigay sa kanilang mga kamay ang mga Canaanites,
sisirain ng mga Israelite yung kanilang cities, pati na rin yung kanilang mga false deities na mga graven images, at saka yung kanilang sacred pillars, pati na yung city kung saan nandun ang wickedness, sisirain nila. And so, nakinig si Almighty Father sa voice ng Israel, kaya sila ay victorious. Kaya tinawag nila ang place na Horma or utter destruction. No? Yun ay nasa bandang south ng Israel. Sa ngayon, malapit sa may bandang sa ibaba ng Israel. Ang kalaban nila doon ay si King Arad. And then dito sa Numbers chapter 21 verse 4, dahil napapagod na sila, they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea. Umikot sila palayo, inikot nila yung Edom kasi hindi sila makadaan doon. Ngayon, impatient yung mga tao. Bakit mo kami pinalis doon sa Egypt? Kung di sana nandun kami sa Egypt, ang ganda-ganda ng buhay namin. Nagalit si Almighty Father. Nagreklamo sila, wala silang pagkain, walang tubig. Hindi na matapos ang pagreklamo ng mga tao. Hanggang ngayon, yung mga tao hindi matapos ang pagreklamo. Imbis na magpasalamat, makakain pa naman sila ng mana. Ang sinasabi nila sa mana, worthless bread daw. Itong mga Israelites. Hindi pa magpasalamat, may pagkain sila. Hindi pa magpasalamat yung mga damit nila, hindi nasira. Hindi magpasalamat dahil yung kanilang mga sandals, hindi nasira. Kaya ang ginawa ni Almighty Father, fiery serpents ang pinadala niya. May mga dumating na mga ahas. Fiery serpents. Ito ay vipers. Ang tinatawag na Ekis ba to? Ekis. Ano yun? Ekis snake or saw-tailed viper. Na pag kinagat sa nito, mabilis lang. 75 minutes to 27 hours. Patay ka na. In 75 minutes, pwede kang mamatay, or in 27 hours. Yun ang window time. Pag kinagat ka, yung kagat, nalulusaw yung iyong muscle, nalulusaw ang balat, nalulusaw ang taba. So magiging uka, no? Nauuka pag kinagat. Tapos yung blood vessel mo, tuloy-tuloy ang agos ng dugo. Magkakaroon kayo ng anemia kasi dugo ng dugo, hindi gagaling. Wala noon anti-venom. So ang ginawa ni Almighty Father, He ordered Moses to make a bronze serpent, ilalagay sa pole. Para kung sino man ang titingin sa pole na yon na nakalundod ng bronze serpent, pag may kagat sila, sila ay gagaling. So yung mga tao naman ngayon, pag nakakita pala ako ng ahas na nakalagay sa pole, gagaling ako. Kaya ang ginawa ngayon sa medicine, yun ang kanilang symbol, yung caduceus. Mali yung kanilang pagkakaintindi. Sinisimbolize itong ng snake yung kasalanan. Akuin mo, aminin mo na kaya ka kinagat dahil sa kasalanan. Dahil ikaw ay impatient, ungrateful. Ngayon si Jesus Christ, He was crucified on the cross. Parang nasa pole din si Jesus Christ. Siya naman, ang ginawa naman ni Jesus, inako niya ang kasalanan ng mga tao. Itong fiery serpent na ginawa na bronze serpent, yon ang nagsisimbolo ng kasalanan. Si Jesus naging simbolo ng kasalanan, although hindi nagkasala si Jesus. He who has no sin,
There's no sin. Hindi ko makabisa. For he made him who knew no sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God. Para tayo ay maging righteous sa paningin ni Almighty Father. Inako ni Jesus Christ yung kasalanan natin. He made him who knew no sin to be sin. Na maging kasalanan. Para nang sa tayo ngayon ay maging righteousness or mag-heal. Maging maganda sa paningin ni Almighty Father. So parang itong bronze snake, si Jesus Christ, para siyang bronze snake. Ipinasa natin kay Jesus yung kasalanan natin. Dito, ang ang pinapakita to yung bronze snake, yun ang simbolo ng kasalanan. No, naintindihan niya, di ba? Naintindihan ko sarili ko. Kaya yung mga nakagat ng viper or ng X viper, gumaling. And then, nag-camp sila sa Oboth. Marami silang nilakad na lugar or pinuntahan na lugar hanggang sa makalaban nila ang mga Amorites. And they defeated the Amorites. No? Si King Sihon ang naglilid ng mga Amorites. Ayaw silang padaanin. Pero they were victorious. King Sihon, king of Amorites. Itong si King Og naman, they also defeated king of Bashan. Laging sinasabi ni Almighty Father, do not fear. Do not fear. Do not be afraid. So tayo, wag din tayo matakot. Pero natatakot tayo, di ba? Pero do not be afraid. Our Father is always with us. Jesus Christ is always guiding us. The Holy Spirit lives in our hearts. So dito na tayo sa Numbers chapter 22. Ito ang nga si Balak. Ito yung sa horror movie na si Balak, no? Ito si Balak. Si Balak na king ng Moab. Tsaka yung gusto niyang i-curse ang mga Israelites by using Balaam or Balaam. So basahin natin is Numbers chapter 22. Then the children of Israel moved and camped in the plains of Moab on the side of the Jordan across from Jericho. Now Balak, the son of Zippor, saw all that Israel had done to the Amorites. Natakot si Balak kasi natalo ng mga Israelites yung Amorites. So natakot si Balak. Takot siya. And Moab was exceedingly afraid of the people because they were many. Napakadami ng mga Israelites. And Moab was sick with dread because of the children of Israel. So kabado sila. Napakadami na Israelites na yun. Na ilan sila, hindi natin mabilang. Eh yung Moab, mga Moabites, konti lang sila compared sa mga Israelites. Kaya takot na takot sila. So Moab said to the elders of Midian, now this company will lick up everything around us. Itong grupo na to, itong mga Israelites na to, pag dumating sa atin to, naku, tibag tayo dito. Yari tayo dito sa mga Israelites na to. Sasakupin nila tayo. As an ox licks up the grass of the field.
Sabi niya, doon niya ikunumpara sa ox. Dahil yung ox, pag kumain ng grass, madami. Ubus lahat. Ngayon, ikinukumpara niya sila sa grass of the field. Yung ox naman ay ang Israelite. Itong ox na to, itong Israelite na to, pag kumain to, kinain tayo, lahat tayo, ubus tayo. And Balak the son of Zippor was king of the Moabites at that time. Siya yung king ng Moab. Alam natin kung saan galing ang Moab at Ammon. Sila ay anak ni Lot. So kamag-anak din. Kasi galing naman si iisa lang ang pinanggalingan ni Lot at saka ni Abraham, no? Pero nga anak sila ng anak, mga descendants na sila, kaya hindi na sila magkakakilala. May sarili na silang sinasakop na lupa. Then he sent messengers to Balaam, the son of Beor, at Pethor. Itong si Balaam, somewhat like a prophet, no? At pwede siyang magbigay ng blessings or curse, which is near the Euphrates River. Doon nakatira si Balaam or Balaam. In the land of the sons of his people, to call him, saying, look, a people has come from Egypt. See, they cover the face of the earth. And they're settling next to me. Tingnan mo, madaming mga Israelite, galing sila sa Egypt. Tatabi sila sa akin. Dito sila titira sa tabi ko. Anong mangyayari sa amin? Baka sakupin nila kami. Yun ang kinakatakot ni Balak or Balak. Kaya sabi niya kay Balaam, therefore, please come at once. Curse this people. Isumpa mo itong mga taong to. Curse these people for me, for they are too mighty for me. Sumpain mo sila. Perhaps I shall be able to defeat them. Pag sinumpa mo sila, matatalo namin sila. And drive them out of the land para mapaalis namin sila dito. Kaya isumpa mo sila. Sabi niya kay Balaam, for I know that he whom you bless is blessed. And him or he whom you cursed is cursed. Kung i-bless mo sila, mabibless sila. Pero kung i-curse mo sila, maka-curse sila. Alam ko yon, may tiwala ako sa'yo. Yun ang parang gustong sabihin ni Balak kay Balaam. So the elders of Moab and the elders of Midian departed with the diviner's fee in their hand. May bayad. Isumpa mo sila, babayaran ka namin. Ha? May pambayad kami dito. Magkano gusto mong isumpa mo lang. Babayaran ka. Gaano kadaming bayad gusto mo? O, may diviner's fee. Parang yung mga mangkukulam ngayon, ang babayaran kita, magkano yung pangpakulam. Parang gano'n, ano? It's wickedness. Uncleanness. Imagine, diviner's fee. Uncleanness yun, babayaran mo. Verse 8, and he said to them, lodge here tonight, and I will bring back word to you as the Lord speaks to me. So the princes of Moab stayed with Balaam. So yung mga messengers ni Balak, dito muna kayo matulog, sabi ni Balaam. Kakausapin ko muna si Almighty Father. Then God came to Balaam and said, who are these men with you? Sino bang kasama mo ng mga lalaki nandiyan sa bahay mo? And Balaam said to God, Balak, the son of Zippor, king of Moab, has sent to me, saying, look, a people has come out of Egypt, and they cover the face of the earth. Mga tao to, galing sa Egypt. They cover the face of the earth. Ibig sabihin, masobra silang dami. Titingin ka sa kaliwa, titingin ka sa kanan, puro mga naglalakad, kasama yung livestock nila, napakadami nila. Come now, curse them for me. Perhaps I shall be able to overpower them and drive them out. Sinabi niya kay Almighty Father yon. Ang lakas ng loob itong si Balaam. No?
So, ang sabi ni Balak, isumpa mo sila. So, nagsinumbong ni Balaam kay Almighty Father, come now, curse them for me, or perhaps I shall be able to overpower them and drive them out. And God said to Balaam, you shall not go with them. Hindi ka sasama sa kanila. You shall not curse the people, for they are blessed. Hindi mo sila dapat isumpa, kasi sila ay pinagpapala ko. Sabi ni Almighty Father, akin sila. So Balaam rose in the morning and said to the princes of Balak, go back to your land. Sabi ni Balaam sa kanyang mga bisita, bumalik na kayo sa inyong land. Kasi, for the Lord has refused to give me permission to go with you. Ayaw ni Almighty Father ako sumama sa inyo. And the princes of Moab rose and went to Balak. So umalis na yung mga company ni Balak, umuwi na sa kanila, and said, Balaam refuses to come with us. Ayaw ni Balaam sumama. So ang ginawa ngayon ni Balak, then Balak again sent princes more numerous and more honorable than they. Sa unang company or sa unang pinadala niya, mas honorable. Pinasusundo niya. Mas madami para sunduin si Balaam. And they came to Balaam and said to him, thus says Balak the son of Zippor, please let nothing hinder you from coming to me. Sana walang makakapagpigil sa iyo na magpunta ka sa amin dito sa Moab. For I will certainly honor you greatly, and I will do whatever you say to me. Gagawin ko lahat, ibibigay ko lahat, kahit ano, basta. Therefore, please come, curse this people for me. Basta pumunta ka lang, sumama ka dito, pumunta ka dito sa Moab. Sumpa mo lahat ng gusto mo ibigay ko. Verse 18, then Balaam answered and said to the servants of Balak, though Balak were to give me his house full of silver and gold, I could not go beyond the word of the Lord my God, to do less or more. Hindi ko pwedeng suwayin. Sabi ni Balaam. Now therefore, please you also stay here tonight, that I may know what more the Lord will say to me. Ngayon, kayo na pangalawang grupo na dumating ngayon, dito muna kayo ngayon matulog din. Gaya ng unang grupo, pinatulog ko. No? Ngayon matulog din kayo dito. Itatanong ko kay Almighty Father kung ano ang kanyang decision. And God came to Balaam at night and said to him, if the men came to call you, rise and go with them. But only the word which I speak to you, that you shall do. Kinausap ni Almighty Father si Balaam. Kung ang mga lalaki ay tinatawag ka, sige, tumayo ka, punta ka sa kanila. Pero sasabihin mo lang yung mga bagay na isinasabi ko sa iyo. Yun lang ang gagawin mo. So Balaam rose in the morning, saddled his donkey, and went with the prince of Moab. Sumama si Balaam. Ano nangyari? Then God's anger was aroused because he went. Nagalit si Almighty Father. Di ba sabi ni Almighty Father, huwag kang sasama sa una pa lang? Ngayon sa pangalawa, sabi ni Almighty Father, arise, go with them, but only the word which I speak to you, that you shall go. So itong si Balaam, alam naman niya nung una pa lang na ayaw ni Almighty Father. Tapos itong pangalawa, the Almighty Father tested him. He failed the test. Alam naman niya na ayaw ni Almighty Father eh. Kaya si Almighty Father nagalit siya kay Balaam. Although pumayag si Almighty Father, syempre una pa lang sinabihan na siya na huwag na siyang sasama. O ba't sumama pa siya? Kasi gusto rin niya, nanghihinayang din siya sa kanya makukuha. Then God's anger was aroused because he went, and the angel of the Lord took his stand in the way. Angel of the Lord. Sino ang laging pinapadala ni Almighty Father? Kanyang commander. Commander of the army of the Holy God. Sino yung commander na nakausap ni Manoah, na nakausap ni Joshua?
Nakasama ni Almighty Father bago pa man ginawa ang mundo na to. Siya yung nakalaban ni Lucifer. Itong angel na to. No? Sinong angel ito? And the angel of the Lord took his stand in the way. At nakita rin ni David, itong angel na to. At itong angel na to, siya rin yung man clothed in linen with an inkhorn. And the angel of the Lord took his stand in the way as an adversary against him, and he was riding on his donkey, and his two servants were with him. So may mga dalawang assistant, si Balaam. Nakasakay sa donkey, si Balaam, no? Now the donkey saw the angel of the Lord standing in the way, and his drawn sword in his hand. May sword na dala-dala yung commander of the army of the Almighty God, yung angel. Nakaharang sa dadaanan nila. And the donkey turned aside out of the way and went into the field. So andito yung angel, may daanan dito. Nakita niya, hindi siya pwedeng dumiretso yung donkey kasi nandun yung angel, no? Angel of the Lord. So merong space dito siya kumanan siya. Kumanan siya and then nagdiretso sa road. Turned aside out of the way and went into the field. Lumagpas siya sa kalye. Pero bumalik ulit siya sa road, no? Kasi nga nakaharang doon. Yung angel hinaharangan. Si Balaam. And then the angel of the Lord stood in a narrow path between the vineyards. Lumipat naman yung angel of the Lord. Doon naman nagpakita sa narrow path, makitid na daan. Between the vineyards, may taniman ng grapes. With a wall on this side and a wall on that side. So merong dingding, no? Wall, dingding, no? Narrow path, may dingding sa magkabila. And when the donkey saw the angel of the Lord, she pushed herself against the wall and crushed Balaam's foot against the wall. So he struck her again. Nagsusumiksik yung donkey sa gilid, sa wall. Nagsumisiksik yung donkey, gumaganon. Kasi nga, hindi siya makadaan, nakaharang yung angel of the Lord. Kaya na yung paa ni Balaam naipit. Kaya ang ginawa ni Balaam, pinalo niya yung donkey. Nasaktan ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't ganyan ka maglakad? Hindi ka diretso maglakad. Magagalit na si Balaam. Then the angel of the Lord went further. So yung angel of the Lord na naman, lumipat na naman siya ng pwesto. The third time na to. And stood in a narrow place where there was no way to turn either to the right hand or to the left. So makitid na lugar na wala talagang madadaanan yung donkey. Hindi talaga makakadaan. Yung donkey, gaano ba kataba yung donkey? Ganyan. Yung kanyang body. Ganyan. Tapos may mga saddle pa siya na dala-dala, no? So, yung pathway or yung road, makitid. So, sakto lang yung katawan niya. Anong ginawa? Nandun yung angel of the Lord. May hawak-hawak na sword. Nakikita ng donkey. Yun ang kaibahan ng tao sa animals. May mata ang kakaiba yung animals. Yun ang kanilang regalo ng Almighty Father sa kanila. Iba yung kanilang mata. May nakikita sila, may nararamdaman sila, sensitive sila sa mga bagay. Donkey saw the angel of the Lord. She lay down under Balaam. Hindi na lumakad yung donkey. Naghalukip-kip na lang na gano'n yung donkey. Umupo na lang yung donkey kasi nga nandyan yung angel of the Lord. Takot na takot yung donkey. May hawak na sword.
yung angel of the Lord. So, she lay down under Balaam. Ayaw naglumakad. So, Balaam's anger was aroused and he struck the donkey with his staff. Ano ka ba? Ba't hindi ka tumatay? Tumayo ka na dyan, aalis tayo. Bakit ayaw mong tumayo? Humiga na yung donkey na nakagano na lang. Takot na takot. Then the Lord opened the mouth of the donkey and she said to Balaam, naintindihan ni Balaam yung salita ng donkey. Dahil si Lord, binuksan niya yung hinayaan niya na makapagsalita yung donkey or makapag-communicate kay Balaam. Sa likod ni Balaam, yung kanyang dalawang assistant, no? What have I done to you? Sabi ng donkey. That you have struck me this 3 times. 3 beses mo na ako pinapalo. Ano bang ginagawa mo sa akin? Sabi ng donkey. And Balaam said to the donkey, because you have abused me. Naabuso mo na ako. Ayaw mo ako sundin. I wish there were a sword in my hand. For now, I would kill you. Papatayin sana kita kung meron akong sword na dala dito dahil ang tigas ng ulo mo. So the donkey said to Balaam, am I not your donkey on which you have ridden ever since I became yours to this day? Di ba pagmamayari mo ako? Sinusunod kita hanggang ngayon. Was I ever disposed to do this to you? Ginawa ko ba sa iyo dati ang mga bagay na ginagawa ko ngayon? Ang sagot ni Balaam, hindi. No. Then the Lord opened Balaam's eyes. Dahil hindi nga nakikita ng naked eyes natin yung mga spiritual things of this world. Unless na lang na i-allow ni Almighty Father at saka ni Jesus na makita natin ang mga bagay, no? Na mga gifts of the Holy Spirit, discerning different kinds of spirit, yun ay one of the gifts of the Holy Spirit. And then the Lord opened Balaam's eyes and he saw the angel of the Lord standing in the way with his drawn sword in his hand. Hawak-hawak yung sword. And he bowed his head and fell flat on his face. Si Balaam natakot din. And the angel of the Lord said to him, why have you struck your donkey these 3 times? Bakit mo pinapalo ang yung donkey 3 beses na? Behold, I have come out to stand against you. Andito ako ngayon. Pipigilan kita, kalaban mo ako. Because your way is perverse before me. Dahil yung gawain mo, it's contrary, no? Salungat sa gusto kong mangyari. Dahil mali ang gagawin mo. Yung angel of the Lord na nagsabi. Bakit ganun magsalita yung angel? Because your way is perverse before me. Kasi nga, may authority itong angel na to from the Almighty Father. Kung ano ang gusto ni Almighty Father or decision ni Almighty Father, ganoon din ang decision ng angel of the Lord or the commander of the army of the Almighty God. Yun din ang decision. One in heart. Verse 33. The donkey saw me and turned aside. Nakita ko ng donkey. Kaya, tumagilid siya. From me, these 3 times, 3 beses ako nakita ng donkey. If she had not turned aside from me, surely I would also killed you by now and let her live. Kung hindi ako nakita ng donkey, no? Kung hindi siya tumagilid or nakalusot sa gilid ko, napatay na kita. I would have also killed you by now. Pero, yung donkey, she will live. Sabi ng angel of the Lord. And Balaam said to the angel of the Lord, I have sinned, for I did not know you stood in the way against me. Sorry, nagkasala ako, hindi ko alam. Nandiyan ka pala. Na kaya yung donkey, patagilid maglakad, naipit pa yung paa ko at humiga pa. Nandiyan ka pala. Now therefore, if it displeases you, I will turn back. Kung ayaw mo, kung galit ka, kung wickedness sa mata mo, ang pagpunta ko kay Balak. Babalik ako sa pinanggalingan ko. Verse 35.
Then the angel of the Lord said to Balaam, go with the men, but only the word that I speak to you, that you shall speak. So Balaam went with the princes of Balak. Sige, sumama ka na. Pero kung ano man ang sasabihin ko, yun lang ang sasabihin mo. Now when Balak heard that Balaam was coming, nung malaman ni Balak, king of Moab, na darating si Balaam, he went out to meet him in the city of Moab. Excited si Balak. Uy, dumating si Balaam, makakatulong sa atin to curse the Israelites. Hindi niya alam. No? Hindi alam ni Balak kung ano ang mangyayari. Which is on the border of the at the Arnon, the boundary of the territory. Verse 37, and Balak said to Balaam, did I not earnestly send to you, calling for you? Tagal-tagal na kitang pinapapunta rito, di ba? Tagal-tagal na kitang pinapatawag. Ang dami akong ibibigay sa'yo, ha? Why did you not come to me? Ba't di ka dumating ikaw? Ba't ngayon ka lang? Dami kong bibigay sa'yo. Mga ginto, pila. Ang dami. Am I not able to honor you? Hindi ka ba natutuwa na pinapapunta kita dito at marami akong mabibigay sa'yo? Verse 38. And Balaam said to Balak, look, I have come to you. Now, have I any power at all to say anything? The word that God puts in my mouth, that I must speak. Kung ano yung sasabihin ni Almighty Father sa akin, yun lang sasabihin ko. Dumating na ako dito. At kung ano lang ang gustong sabihin ni Almighty Father na bigkasin ko, yun lang ang sasabihin ko. So Balaam went with Balak, and they came to Kirjath Huzot. Sumama si Balaam. Nagpunta sila sa Kirjath Huzot. Then Balak offered oxen and sheep. Maliban sa gold and silver, meron pang mga oxen and sheep. And he sent some to Balaam and to the princes who were with him. Bibigay niya. Lahat gustong ibigay ni Balak kay Balaam, basta he must curse the Israelites. Pero ang sabi ni Balaam, hindi pwede. Kung anong sasabihin lang ni Almighty Father, yun ang sasabihin ko. So it was the next day that Balak took Balaam and brought him up to the high places of Baal. Si Baal. Kasi nga ito mga Moabites, they worship Baal. Alam natin na si Baal, siya rin si Lucifer. That from there he might observe the extent of the people sa high places. Yung high places, dun kasi sila usually nag-worship ng mga false deities ng mga nila, no? Yung mga pagan worship. So nandun din sa itaas ng bundok, makikita yung kadamihan ng mga tao na Israelites. Ipinapakita ni Balak kay Balaam. Yun ang kanyang mga tao na isusumpa. Numbers chapter 23. Then Balaam said to Balak, build 7 altars for me here and prepare for me here 7 bulls and 7 rams. Sabi ni Balaam, mag-prepare ka. 7 altars, 7 bulls, 7 rams. And Balak did just as Balaam had spoken, and Balak and Balaam offered a bull and a ram on each altar. Kasi 7 altars, 7 bulls, 7 rams. Bawat altar may isang bull at isang ram. So masaya to, nung time na to, si Balak, akala niya matutupad na yung kanyang pangarap. Hindi pa niya alam na si Almighty Father, He has chosen the Israelites as His own. Si Almighty Father, meron siyang isang salita. Pag sinasabi niyang paprotektahan niya ang kanyang mga anak, He will protect His children.
Ganun ka-faithful si Almighty Father sa kanyang mga anak. Kahit na tayo ay nagkakasala, nagkukulang sa tatay natin, our Father is still faithful to us para ma-realize natin na mahal tayo ni Almighty Father at hindi niya tayo iiwan. Kaya pinadala niya si Jesus Christ sa atin para mapalapit tayo sa Kanya, para makilala natin siya ng lubusan. Kasi karamihan ng tao nga akala lang nila si Almighty Father mapagmahal at mapagbigay. Yes, that's true, mapagmahal si Almighty Father. He's very giving and very loving. Pero He requires us to obey Him, to be obedient, to be good to people, to love our Father wholeheartedly, give Him our all, our whole being. Yun ang nire-require sa atin ni Almighty Father. Kaya dapat sundin natin si Almighty Father. Dahil siya ang nakakaalam ng lahat. He created this world out of nothing. Our Father is powerful and merciful. At ipinadala niya si Jesus Christ to save us. Inuulit-ulit ko yon. Dahil sa pagmamahal yon ni Almighty Father sa atin. At hindi natutuwa si Almighty Father kapag merong mga souls na napupunta sa impyerno. Hindi natutuwa si Almighty Father. Gusto ni Almighty Father lahat ng kanyang mga anak sa Kanya. But we are stubborn. Gusto natin ng perversion. Pero itinutuwid tayo ni Almighty Father. That's why we have the Bible and we must read it. Thank you, and God loves us all so much.